Magandang araw po. Ito po si Joycel Correza ng HR Department. Ilang linggo na ang nakaraan nang mapansin natin na mukhang may mali sa pagpaprocess natin ng payroll. Partikular na ang hindi pagkakaltas ng income tax mula sa ilan nating mga empleyado. Dahil dito ni-review natin ang Republic Act No. 9504. Ayon sa Section 2 ng RA 9504, minimum wage earners as defined in Section 22HH of this code shall be exempt from the payment of income tax on their taxable income. Malinaw dito na walang tax ang mga minimum wage earners. Pero sino ba ang matatawag na minimum wage earner? Sabi sa Section 22HH ng RA 9504, the term minimum wage earner shall refer to a worker in the private sector paid the statutory minimum wage. Ano ngayon itong statutory minimum wage na ito? Ang pagkakaalam natin ay ito na yung 404 pesos per day. Hindi po pala. Itong 404 na ito ay ang daily wage rate. Ito ay para sa mga arawan ng basihan ng sweldo. Dito po sa ating kumpanya, tulad ng marami pang ibang kumpanya, halos lahat ay hindi arawan kundi buwanan. Upang maintindihan natin kung ano ang statutory minimum wage rate na ito at ang kanyang pagkakaiba sa daily wage rate, tingnan natin ang implementing guidelines ng BIR. Ang bawat batas ay may implementing guidelines na siyang magsasabi kung paano ipatutupad ang batas. Sa kaso ng RA 9504, sapagkat ito ay tungkol sa buwis, ang implementing guidelines ay nagmula sa BIR. Sa Section 2 ng BIR Revenue Regulations No. 10-2008, ibinigay ang formula kung paano kukumpyutin ang statutory minimum wage para sa mga empleyadong buwanan ng sweldo. May 4 na klasipikasyong ibinigay, ngunit suriin lang natin ang isa upang maging halimbawa. Suriin natin yung mga not considered paid on Saturdays and Sundays or rest days. In other words, yung mga 5 days a week lang pumapasok. The monthly SMW, or statutory minimum wage, is computed by multiplying the applicable daily wage rate by the factor of 261 days and divide the same by 12. Sa makatwid, daily wage rate of 404 times 261 days divided by 12 months is equal to 8,787 pesos per month. Ang statutory minimum wage daw, kung ikaw ay monthly paid employee na nagtatrabaho 5 days a week, ay 8,787. Ito ang dapat na sweldo mo upang maging exempted ka sa income tax. Ngunit dito sa ating kumpanya, ang monthly salary ng mga 5 days a week ay 8,888 pesos. Lampas ito sa exemption. Kung kaya, taxable pala kahit ang mga empleyado nating nasa entry level ang sweldo. Alam natin na malaki ang impact nito sa ating mga kasama. Kaya lamang, kung hindi natin i-implement ang batas, ay ang kumpanya naman ang malalagay sa alanganin. Ang buwanang pagkolekta ng buwis mula sa mga empleyado ay responsibilidad ng kumpanya at kung hindi natin ito gagampanan ay malaking paglabag ito sa batas. Sa pagsisiyasat ng HR sa DOL, iba't ibang sangay ng BHR at iba't iba ring mga kumpanya, lumilitaw na may malaking question pa rin hanggang ngayon sa pag-i-implement ng RA 9504. Maging ang mga taong gobyerno ay iba't ibang interpretasyon. Dahil dito ay kinakailangang formal tayong humingi ng BIR ruling. Sumulat na tayo sa BIR subalit kailangan pa nating hintayin ang kanilang sagot at hindi natin alam kung kailan ito darating. In the meantime, naghahanap tayo ng paraan kung paano mapapagaan ang impact sa mga empleyado nang hindi naman nalalagay sa alanganin ang kumpanya. Sinubukan nating ang mga may overtime lamang ang kakaltasan ng withholding tax para maprotektahan ang mga sadyang minimum lamang ang kinikita. Subalit lumalabas na hindi rin ito tama. Patuloy tayong humahanap ng kalinawan sa bagay na ito. Ngunit habang hinihintay ito ay wala tayong magagawa kundi ipatupad ang batas sa nakikita nating pinakamalapit na kahulugan nito. Sa madaling salita, lahat tayo ay kakaltasan ng withholding tax
hanggang sa makakuha tayo ng BIR ruling ukol sa bagay na ito. Upang hindi lumabis ang pagbabayad ng tax, siguruhin lang na updated ang inyong tax information. Malaking bagay ito. Ang isang typical na empleyadong head of the family na may 3 dependents ay kadalasang wala ng babayarang tax kahit na higit pa sa statutory minimum wage ang kanyang sweldo. Sa kaparehong sahod, kung isa lang ang dependent mo ay humigit kumulang 1,400 pesos lang ang tax payable mo sa loob ng isang taon. Ang matindi ay kung ikaw ay walang dependent. Halos 11,000 pesos per year ang iyong tax na babayaran. Kaya, i-declare na ninyo agad ang mga anak at magulang na dependents nyo. Ito lamang po sa ngayon at muli, magandang araw po.